Yung best B for bills and basics. Step 2 is T for extra expenses. Ito yung mga gastos na hindi monthly pero kailangan mong paghandaan dahil biglaan silang sumisingit sa budget natin. I like to call them the budget surprises. Pero sa totoo, hindi naman talaga sila surprise kasi alam nating darating sila, 'di ba? Kaya dapat i-plan mo sila ahead of time. So sa ating calendar, i-plot natin yung mga birthday celebrations na gusto nyong paghandaan o pag-ipunan, kasama na rin yung tuition fee kung gusto mo siyang bayaran ng buo, come enrollment, o kailangan mo paghandaan. Maybe car registration. Tuwing kailan ng car registration, kailangan mo ring paghandaan yan. Lalo na kung sapat-sapat lang yung ating kinikita. Kasi mahirap kung bayaran na tapos saka pa lang tayo gagawa ng paraan. Sulat nyo lang, January, anong ganap sa January? February, sino yung may mga birthday? March, baka ito yung bayaran ng car registration. So, paano ba natin to iba-budget? Kung halimbawa pinaghahandaan mo o pinag-iipunan mo yung para sa Christmas fund mo, somehow may idea ka naman kung magkano yung usual na ginagastos mo tuwing Pasko, di ba? At karamihan sa atin, hinuhugot yon from our Christmas bonus or 13th month pay. Kahit saan pa yan, kailangan may budget tayo. At kung sa tingin mo hindi yun sapat, paghandaan na natin. So, kung 12 months to go before Christmas, kasi January pa lang naman, o di sa katapusan, mag-start ka, save maybe 1,000 pesos per month. By the end of the year, or bago magpasko, meron ka ng 11,000, 12,000. Malaking bagay na yan, malaking tulong na yan pagdating sa mga gastusin mo sa Pasko.